Dito sa Good News, basta't bago, game kaming subukan. Kaya naman updated po kami sa mga latest sa kahit anong larangan. Kaya sabay-sabay po natin alamin muli ang mga new and exciting discovery. Ang mga bagay na ordinaryo kayang paangatin ng mga Pinoy na talentado. Tulad na lang ng tradisyonal nating banig. Nakikita natin dito yung indigenous knowledge na ilalabas dito, kitang-kita yung kaalaman ng mga gumagawa ng banig, no? Bawat panig ng bansa may sariling version ng higaang ito. Sa Bukidnon, pino ang hibla ng mga banig at kadalasang disenyo nito ang mga kakaibang geometric pattern gamit ang iilang mga kulay. Mas makapal at mas makulay naman daw ang banig sa tawi-tawi. At sa Pasay Samar naman, madalas na tema ng disenyo nito ang kapaligiran. Pero dito sa Louisiana, sa Laguna namin natagpuan ang kakaibang gamit ng banig na gawa sa pandan. Ginamit din ang banig sa paggawa ng gown. Ang style ng paghahabi ng banig talagang subok ng matibay. Kaya ito ang naging inspirasyon ng isang bag and shoe designer sa kanyang mga obra. Ang resulta ng kanyang banig-inspired craft, ang matibay at proudly Pinoy-made na Carabao shoes. Pagdating naman sa sining, itong si John Mike Tejido, na-discover na pwede palang gawing canvas ang banig. Napili ko yung banig kasi nakaka-promote siya ng mga agricultural products natin. Tapos bilang isang fine art canvas, signature look ko siya dun sa mga paintings ko. Bukod sa kanyang canvas, Pinoy na Pinoy rin ang tema ng kanyang mga painting. Isa pang patunay sa creative talent nating mga Pinoy ay ang galing natin sa paggaganchilyo. Kung dati hilig lang ito ni Lola, ngayon patok na to pati sa kabataan. Ang tinaguriang ganchilyo guru na si Trey Augusto, naging advocacy na ang pagpapalaganap ng handicraft na ito. Biro nyo, pati Christmas tree, picture frame, pot holder o lalagyan, pwedeng gawin mula sa ganchilyo. Pati ang mga accessories, pinasok na rin ng paggaganchilyo. Ang dating hobby na ito ni Millie Reyes, ngayon isa ng negosyo. Naisip ko na gamitin yung ganchilyo sa ibang paraan na mga accessories tulad ng hikaw, kwintas, na walang masyadong gumagawa lalo na sa Pilipinas. Ang mga handmade accessories na ito, kanyang ibinibenta sa internet at patok daw ito sa mga fashionistang mahihilig sa mga kakaiba. Speaking of kakaiba, hindi rin namin pinalampas itong material na madalas ginagamit pang pattern ng mga mananahi, ang katsa. Pero salamat kay Delby, isang world-renowned Pinoy fashion designer. Ginamit itong material sa isang eco-friendly fashion collection. So ito yung ginawa naming wedding gown mula sa katsa. Siyempre, sobra naman siyang plain kung wala kaming ilalagay na palamuti. So, naglagay kami ng mga recycled materials sa wedding gown. Itong nakikita nyo sa may dibdib, sirang abakabag ito. Lahat na nakikita nyong bulaklak dito ay mula sa reta-retaso naming mga tela. Ang katsa gown na ito, singganda ng mga couture gown. Pero di, sigmahal. Pati sa mga bag, perfect din daw na material ang katsa. At ito na nga ang ginawang negosyo ni Bamba. Okay talaga ang katsa for a material kasi 3-in-1 na siya eh. Pwede kong ilagay yung art ko dun sa katsa na bag. Pwede mo siyang gamitin sa labas. And pangatlo, it's eco-friendly. Isa sa mga ipinagmamalaking obra ni Bamba ang mga camera bag na ito. Matibay na, mura pa. Ilan lang yan sa mga produktong nagpapatunay sa angking talento nating mga Pinoy. Mula sa mga bagay na karaniwan, ang mga obrang nililikha natin talaga namang hinahangaan.